Rosalie, may tugon na ba sa sabina si Attorney Michael Powa? Ella, hinihintay pa natin yung tugon ni Attorney Michael Powa na sa tanong natin kung natanggap na ba nito yung subpoena kasi ang nakatanggap ng subpoena ng House Justice Committee ay yung Fortune Narvasa and Salazar Law Offices. Tinitingnan din natin kung ano yung tugon niya, kung haharap ba ito sa nakatakdang pagdinig ng House Justice Committee sa April 14 kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nauna nang sinabi ng abogado na handa naman itong mag-comply sa House Justice Committee pero kailangan muna niyang repasuhin yung subpoena para sa kanya. Ang abogado ay tagapagsalita ng defense team ni Vice President Duterte sa impeachment proceedings. Pinaharap ang abogado sa pagdinig kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds ng Department of Education nang ang Vice Presidente pa ang kalihim nito. Dating Chief of Staff ni VP Duterte si Attorney Powa ng DepEd Secretary pa ito mula 2022 hanggang 2023. Paalaala ng House Committee on Justice sa abogado, ang kabiguang sumunod sa subpoena ay mangangahulugan ng karampatang parusa sa ilalim ng batas. Samantala, nagpadala na rin ang House Justice Committee ng subpoena kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Inaatasan itong humarap sa hearing at isumite ang certified copies ng lahat ng records at documents ng NBI kaugnay ng ginawa nitong investigasyon sa umani matinding pagbabanta ni VP Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Layon din itong matukoy ang kahihinatnan o kinahinatnan sa ginawang investigasyon ng NBI kaugnay ng issue. Bagaman inuutusan ng Korte Suprema ang Kamara na maghain ng komento nito sa petisyong inihain ni na Attorney Israelito Torion at VP Duterte, itutuloy ng House Committee on Justice ang April 14 hearing. Ella, isa yan sa aabangan natin sa sa susunod na linggo dahil dito na ipepresenta yung mga ebidensya at testigo laban sa Vice Presidente kabilang na si Ramil Madriaga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.